Oscar De La Hoya na tanong sa isang panayam tungkol kay Manny Pacquiao versus Crawford. Terrence Crawford, Manny Pacquiao. Oh, at their prime, yeah, Pacquiao knockout. Ayan mga tol, naniniwala si De La Hoya na kayang talunin ng isang prime Pacquiao si Terrence Crawford. Sang-ayon ba kayo mga tol kay De La Hoya? Natikman ni De La Hoya ang bagsik ng isang prime Pacquiao kaya alam niya talaga ang kalidad. Yung napakalakas na Kid Thurman dati, tinalo lang ng isang 40 anyos na si Manny Pacquiao. Paano na lang kaya kung ang isang prime Pacquiao ang itapat kay Crawford? Sayang lang dahil hindi natin nakita maglaban si Kid Thurman at Crawford. Ito sana ang basehan natin kung gaano ba talaga kalakas si Crawford. Kung tignan lahat ng laban ni Crawford sa welterweight, mula kay Jeff Horn hanggang kay Errol Spence, isang boksingero lang talagang matindi itong si Errol Spence. Kaya may tamang sinasabi ni Canelo na isang elite champion lang ang tinalo ni Crawford. Hindi naman pwedeng isama si American, Sean Porter at si Kell Brook. Wala na sila, palubog na ang karera bago pa lumaban kay Crawford. Kaya laging binabanggit ni Canelo, ngayon pa lang mararanasan na ni Crawford lumaban sa isang tunay na elite. Kaya yung sinasabi ni De La Hoya na mananalo si Manny Pacquiao by knockout, medyo mahirap yun base sa kanilang estilo. Pero mas maniniwala ako na mananalo si Manny Pacquiao sa decision. Pero sa knockout, mahirap dahil counter puncher at technical si Crawford. Mahirap i-knockout ang ganyang estilo, maliban na lang kung may one punch knockout. Sabi pa ni De La Hoya sa iba pang interview, questionable ang panga ni Crawford dahil nagrogi na ito noon kay Gamboa na maliit lang. Nagrogi na rin si Crawford kay Caballascas. Kaya paano na lang daw kung si Canelo ang tumama ng solid. Flat-footed umano si Canelo at medyo may kabagalan, pero pag tumama ang suntok talagang loaded. Kaya masubukan talaga si Crawford kung gaano ito katibay laban kay Canelo. Kung manalo si Crawford yan mga tol, walang duda na siya na ang pinaka-greatest of all time. Sa iba pang balita, na-interview naman si Shane Mosley sa Fight Hub TV. Sinabi ni Mosley mga tol, kaya pa raw talunin ni Manny Pacquiao si Rolly Romero. Sinabi rin niya na sobrang dikit ang laban ni Pacman kay Barrios. Pero sa tingin niya daw parang si Barrios ang medyo nakakalamang dahil siya ang champion at nakuha ang championship rounds. Panoorin ang buong interview na yan sa Fight Hub TV. Samantala, ito naman ang kasalukuyang champion ngayon sa super welterweight o junior middleweight 154 pounds. Solid ang mga champion dito mga tol. Idagdag mo pa dyan si Kid Thurman, Beryl Ortiz at si Jaron Ennis. Sa tingin nyo, sino ang maghahari sa 154 pounds ngayon? Kahit umakyat na si Crawford sa 168, hindi naman ito magtatagal. Babalik din yan sa 154 at magdepensa ng titulo. O kaya ibabakante na lang ang belt at tuluyan na itong magretiro. Samantala, pinirma na rin ni Jaron Ennis ang isang pangmatagalang kontrata para sa maraming laban kasama si Eddie Hearn ng Matchroom Promotion. Ibig sabihin nito, talagang manatili na si Jaron Ennis sa poder ni Eddie Hearn. Malaki kasi ang potensyal ni Jaron Ennis pero hindi biro ang makakalaban niya sa 154 pounds. Pero tiwala pa rin si Eddie Hearn na si Jaron Ennis daw ang may malaking potensyal na maging undisputed ngayon sa 154. Kaya inaasahan niya na mapakinabangan pa ito ng matagal. Sa kanyang edad na 28, kalakasan pa yan mga tol, hanggang edad 35. 7 taon pa na mapakinabangan ni Eddie Hearn. Sa ngayon may kartada si Ennis na 34 wins, 30 knockout, wala pang talo.